Nako, Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin. Good morning, Alvin. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, bago po ako magtanong tungkol sa pakay ng pagpapatawag ninyo sa Meralco at ERC today, hingi po muna ako sa inyo ng reaksyon. Ang kabaro po ninyong si Senator Bam Aquino ay nag-file po, mukhang maghahain po siya today, or naghahain na ba ng panukala na saluhin ng gobyerno ang ilang subsidies. Huwag ipasalo, wag cross-subsidy. Huwag yung mga consumer mismo ang magsasubsidize sa kapwa-consumer kung hindi gobyerno. Anong say po ninyo? Actually, Alvin, ito alam mo naman to dahil expert ka rin sa energy sector. Marami talagang government-mandated subsidies na nasa loob ng ating bill. Hindi lang yung lifeline rate, kasama dyan yung senior citizen. Ito binabasa ko yung yung bill ko. Kasama na dito universal charge. Lahat ng isla sa buong Pilipinas, ang nagbabayad tayo, yung nasa mainland. Kasama na dyan yung sa renewable energy at sa iba pa. So pag sinuma mo yan, mga more or less mga 53 centavos per kilowatt hour. Opo. Lahat yan ay walang kinalaman sa konsumo ng consumers. Lahat yan ay tawag natin government-mandated subsidies. So, kung ako tatanungin, tingin ko, lahat ito dapat saluhin na ng gobyerno dahil government-mandated to eh. Hindi na ito, wala na ito kinalaman sa konsumo natin ng kuryente. So yun pala ang posisyon nyo, Senator, na yung 53 centavos per kilowatt hour na total, including yung FIT-all, JEA-all, senior citizen, 4Ps, UCMC, lahat yun Yes, dapat diba, gobyerno sa salo. Yung isla natin, pag pumupunta tayo sa isla na hindi nakakabit sa mainland, tayo ang nagbabayad ng kuryente nun, yung subsidiya. Yun ang UCME. Yung Universal Charge on Missionary Electrification. Opo. So yan rin, wala rin kinalaman sa konsumo natin ng kuryente. Ngayon, dalawang bagay. Alvin, una-una, lahat ito 2001 pa in-implement. Matagal na ito, more than 25 years na ini-implement. At ang dahilan kung bakit natin in-implement ito noong 2001, kung bakit ginawang batas ito ng gobyerno, ay gusto ng gobyerno magkaroon tayo o i-practice natin yung bayanihan spirit, magtulungan tayo. Lalo na sa pinakamahirap natin mga kababayan. Dahil yung lifeline rate, kung hindi natin gagawin ito nung una, marami tayong mga kababayan hindi magkakaroon ng kuryente, lalo na yung pinakamahihirap natin mga kababayan. Kaya noong 2001, under IPIRA, nagkaroon ng lifeline rate para matulungan natin yung pinakamahirap, hindi naman lahat, pinakamahirap natin mga kababayan magkaroon ng kuryente. Ngayon, over the years, nakasama na rin dito yung FIT-all, nakasama na rin dito yung JEAP, yung sa renewable energy. At nakikita ko, nung pinag-aaralan ko ito, dahil dumami siya at government-imposed to, dapat government sumagot na rin. Okay, so parang pareho din kayo ng panukala ni Senator Bam. Halos pareho na rin. Sa akin, mas malaki lang dahil nga kasama na dito yung JEAP, kasama na dito yung renewable energy. Oo. Kaso lang, ito ang komplikasyon dito. Pag inipon-ipon mo yan, Alvin, pag inipon-ipon mo yan, lalabas dyan almost 53 billion rin ang sasaluhin ng gobyerno. Medyo malaki yun. Malaking amount yung sasaluhin ng gobyerno dahil ito lahat na ginagawa nating government-mandated subsidies, ipapasa na ngayon sa gobyerno. Malaki-laki yung absorb ng gobyerno. Opo. Pero ang punto kasi ng mga ordinaryong mamamayan, teka muna, parang sapilitan nyo ng pinasasalo sa amin lahat. We know na may batas. We know na nagkaroon ng public hearing. Tama, wala kami doon. Hindi kami nag-participate. Pero makatarungan ba na umaabot na pala sa 53 centavos per kilowatt hour lahat-lahat ng additional charges? Parang hindi daw makatarungan, Senator. Correct. Kaya nga sabi ko, ang lifeline rate is 1 centavo out of that 53. Maliit lang yan. At ang senior citizens, ito tingnan ko lang yung bill ko, is only less than 0.001. So less than 1 centavo. Ano yung malaki?
Ang pinakamalaki dyan, yung missionary electrification, yung Sa mga subsidiya isla. na binibigay sa isla. Opo. No? Kasi nagbibigay tayo ng subsidiya sa isla. Kung hindi na yung bibigay ng subsidiya sa isla, wala rin silang kuryente. Mm. No? So, tayo ang nagbibigay ng subsidiya. Pero, ang punto ko, ito lahat government mandated. Mm. Kung tatanggalin natin sa bill natin itong government mandated, ipapasa na natin ngayon sa gobyerno. At yung tingin ko dapat gawin dahil government mandated, government ang sumagot. Tama. Ang in-explain ko lang in the past, no? Dahil nga sa Pilipinas buhay ang bayanihan spirit, ay yun ang ginawa ng IPIRA no noong 2001 na magtulungan tayo, hindi lang gobyerno dahil napakalaki nga yung amount. Biro mo 53 billion. Napakabigat naman talaga. No, so sabi ng IPIRA at that time 2001, magtulungan tayo kaya kinalat 'yan sa electricity bill natin. So how soon can the consumers expect na matanggal na itong mga additional charges sa kanyang bill? Pero Alvin, ito ang dapat rin natin maintindihan. Ang pinakamalaki sa electricity bill natin hindi naman itong government mandated charges. Ang pinakamalaki generation cost. In fact, kaya tumaas ang electricity bill natin. Itong April. last billing cycle is because of generation charge. Tumaas ang generation charge by approximately 72 centavos. Ang government mandated bumaba pa nga eh. No, bumaba pa yung government mandated, tumaas yung generation charge. So, ibig sabihin nito, hindi yung pinakamahihirap ang dahilan kung bakit tumataas yung ating electricity bill. Yung generation charge ang may dahilan kung bakit tumataas ang ating electricity bill. Opo, pero Almost napansin 60% ng ating electricity bill ay generation charge. Eh. tama. Kahit na tanggalin mo yung government mandated, maliit lang ibababa dahil pinakamalaking component is generation charge. At yun rin yung pinakamalaking tumataas. Tama. At tinitingnan ko lahat, hindi naman tumaas. Pantay lang ang transmission, pantay lang ang distribution, generation ang tumaas. Siguro napansin lang din ng ating mga kababayan, Senator, na nung nakita niya yung malaki yung bill, di uminit na yung ulo. Laban nakita sa buntot ng bill, ang daming other charges na pag sinumo mo actually maliit lang. Pero wala, nadala na yung mga kababayan natin sa init ng ulo dahil nga tumaas yung bill. Kaya Kaya damay-damay nga dapat na. tingnan natin mabuti yung electricity bill. Saan ang patatanong, bakit ba tumataas electricity bill natin? Tumataas ang electricity bill natin dahil tumaas ang generation charge by more than 70 centavos. At pag tinanong bakit tumaas ang generation charge, ang sinasabi ng Meralco in their press release, na yung forex, yung foreign exchange natin ay tumaas. 60 pesos na ngayon per dollar. At dahil lahat ng binibili natin, coal, LNG ay imported, pati nga ang malampaya, ang pricing niyan ay merong ring forex, tumaas rin ang generation charge natin. Yun naman ang dapat nating i-review. Yung mga lifeline, senior citizen, yung ibang government mandated, bumaba pa nga siya. Nakita ko hindi naman siya tumaas, bumaba pa siya. Apa. Awan lang, Senator. Maubusan tayong oras. Bakit nyo ipapatawag yung Meralco at ERC today? Anong pakay? Dahil sa Protect Committee, ina-anticipate na namin itong pagtaas. Kaya nung unang pagdinig pa lang natin, humingi kami ng commitment sa ERC na mag-implement ng staggered increase. Dahil nga hindi pwedeng isabay natin yung increase ng gasolina sa increase ng kuryente. At yun naman ang assurance ng ERC. Sinabi nila on a case-to-case basis gagawin. So yun ang aming sisingilin sa kanila ngayon. Na dapat itong mga nakikita nating increase gawing staggered at i-review mabuti, lalo na sa mga ganitong panahon. Opo, sige. Senator, thank you ha. Maraming salamat po sa oras na mabuhay po kayo. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. O ano, nakalamay na ba yung loob mo